Hello po sa inyong lahat mga kawaki, no? Mga ka-Linda, mga ka-Prince Wix Vlog, mga ka-Edit, Chiki Gaming, Michelle Ondes, at si Ma'am G. Ganoon din po kay Ate Nora, shout out po. Ayan. Kay Mas TV, shout out, Apin Mix Vlog, at kay Erikami Mix Vlog. At siyempre ikaw na nanonood ngayon, shout out sa iyo. Kaya binabati din kita ng magandang araw o magandang panahon at pagkakataon na narito ka ngayon sa ating video. Mga kawaki, bigyan na po natin ng reaksyon itong mga komento ng ilan sa mga viewers natin tungkol doon sa in-upload nating nakaraan kay Jonathan na bakit hanggang ngayon hindi pa po siya nailibing. Marahil ang ilan sa inyo ay hindi higit masyadong naunawaan yung nilalaman o ang ibig sabihin ng mga sinasabi ko doon sa video yun. Karamitan kasi doon ay nagtatanong, maraming mga katanungan. So, babasahin natin yung ilan sa mga reaksyon ng mga o kaya komento ng mga viewers natin. Tulad nito ni Nelda Soliman. Ayan, sabi niya, sana inasikaso ng mga tumutulong na vlogger. Ganyan, nalaman nyo na ligas na, lubusin nyo na po. Last tulong nyo. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Ito namang sabi dito ni Lena Alarinya, kawawa naman pala ang bangkay ni Jonathan. Paano po yan? Wala nang kamag-anak na nagpakilala. Ngayon pa kayang patay na siya. Ang ibig niya sigurong sabihin dito, nung nabubuhay pa sila ni Jonathan at nanay at Aling Marita, wala nang nagpakilala ngayon pa kaya napatay na. Ito pang sabi ni Cindy Telegrapo, grabe naman Tan, hindi man lang pagtulungan na may libing. Yan. Basahin ko na to lahat para sabay-sabay na natin to nabigyan ng reaksyon mamaya. Dapat trimit na lang, hingi na lang tulong sa mayor, Caloocan. Kawawa naman si Jonathan. Kawawa naman si Jonathan, wala nang tumulong. Ilapit na lang sa mayor para mailibing. Sabi naman yun ni Justin Treat Brother Sabalha. Yun. Alam mo na siguro kung sino yan. Sabi naman dito ni Alan San Jose, kawaki, bilin niya po sa tabi siya ng nanay niya. Napanood ko po yun. Sabi niya po, yung tinutukoy niya dito, ang gusto kasi ni Jonathan, nung tinanong natin siya noon, nung kung saan niya gustong malibing, sa tabi ng nanay niya, ni Aling Marita. Sabi naman dito ni Alan San Jose, ulit, Kuya Waki, thank you sa pag-update. Kala ko po kasi naipagamot po. Salamat po sa malasakit kay Jonathan. Ibig sabihin, si Alan San Jose, yung mga nakaraan, siguro hindi niya masyado napanood video natin. Ngayon lang siya, akala niya buhay pa. Ayan. Kuya Alin, shout out po sa'yo. Kay Alias, shout out po. Kay I. Bonifacio, tamsak po, Waki. Dan like, Sir Waki. Sabi naman ni Bing Rosales. Sabi naman dito ni Julieta, Yahay. Hala, ang tagal na yan. Di pa nailibing. Ano yan? Ayan. Yun nga, ano yan? Di pa nailibing. Sabi naman dito ni Simbuy na Vista, ay God bless. God bless po. Shout out din po kay Jewel Channel. Kumusta na po kayo dyan, sir?
Melissa Crosat. Sana lubusin na po ang mga charity vlogger. Tulong na ibinigay nila noon para sa mundo pa ito. Nabuhay pa ngayon. RIP. Na ito dapat siyang ipalibing sa tabi ng kanyang nanay. Si Melissa Cross. Nung buhay pa, wala nang tumulong. Ngayon pa, kaya napatay na. Lalo na, walang claim sa kanya. Gagastos sila. Kung wala mag-claim, libing na lang nila. Sabi ni Aurora de Leon. Magandang umaga po, sabi ni Merlin. Michelle Mintoes Unde, sa taot po. Ayan. Sabi niya, ipakrimit na lang po. Sabi naman ni Ginny B. Gusto. Gilay, hindi lang po ako pala comment, pero pinapanood ko po ang mga upload mo. Sir, salamat po sa pag-update. Ingat po kayo lagi. Salamat din po. Comment po yan ni Gilay. Asuncion Encarnacion. Sad. Ayan, nalulungkot po si Ma'am Asuncion, si Ate Inday. Hala, akala namin na ilibing na yan. Sabi naman ni Maribel, dato. Hindi pa. Hala, kawawa naman ang bangkay ni Jonathan. January na. Rest in peace. Sabi ni Maripi Ramos. Ayan. Ingat din po kayo, idol. Salamat po sa updated kay Jonathan. Sabi ni Michelle Montijos Ondes. Marites Santiago, RIP, Jonathan. Ayan. Ayan. May ilan pa tayo dito tinitingnan. Sabi naman dito ni Ross Aton, nang buhay pa nga. Oh, nagla-live ako ah. Magkahi muna kayo dito sa likod. Ito yung mga pogs. Ayan, kararating na po galing ng church. Hello nyo sa mga kuha natin. Hello. Bate. Hello po. Lapit, hindi makita yung mukha. Sa likod, sino yan? Yan, mga naka-jacket. Wag-iwag na grato. Oh. Ingrayot yan, mga ingrayot. Ayan, tuloy lang po natin mga kawaki. Nung buhay pa nga, mag-ina, Jonathan, wala na kamag-anak na lumitaw. Ngayon pa kaya, napatay na, wala nang mag-claim. Yan, gastos yan sa kanila. Kung i-abolish nila yan. Kung hindi nila i-abolish yan, kung mayaman ang si Jonathan, ayan, kamag-anak yan. Ayan. Dito tayo kay Barato Hunter. Ayan. Barado Hunter. Kawawa naman Jonathan, hindi pa natulungan ng mga vlogger kahit man lang may palibing na lang siya ng maayos. Ayan. So tumutukoy dito, karamihan sa mga nagko-comment ay concerned sila doon kung bakit si Jonathan hindi pa nailibing pa hanggang ngayon. Ayan. Akala ko ba nakrimit na? Sabi naman ni Christina B. Katolpuet ko. Sabi naman ni Christina Tina Bihas. Ayan. Tina Binas. Ay, ito si Michelle, daming komento. Kaya mahal mamatay pag mahirap ka lang. Kawawa ka talaga. Mayaman lang ang may karapatan na pag namatay, maayos na libing. Mali ka dyan, Michelle. Sinasabi mo mayaman lang may karapatan. Ang tao, pag namatay, ay parehas lang naman yan. Para siya na nabubulok, no?
Ang importante, nailibing ng maayos. Halaka, bakit ganon? Di pa nailibing. Yung mga pan dito, mga komento dito ng ating mga pan, Jennifer de la Cruz, bakit po parang hindi alam nila ka-business? Actually, alam ni kanya ni boss ka-business kasi mayroon na siyang upload video tungkol dyan na si Jonathan. Pero sagutin natin yan ng isang pasada lang mamaya. Tapusin ko lang basa to mga kuan dito. Nag-comment ano. Sinilin the Himon. Himon yata to. Ayan. Rest and peace, Jonathan. Yung tumulong na ginawa lang gatasan, Jonathan, hindi pa nilubos. Lubos ang tulong hanggang sa mamatay. Hindi naman siguro ginawang gatasan yan mga ka-waki, ano, Jocelyn, no? Palma. Ang nag-comment po niyan ay si Jocelyn Palma. Bakit may song or music? BC Ground, Serwaki. BC Ground, Serwaki, magulo man. Oy! Sabi naman ni Marian Nita Cecilio, hindi ko kasi pa masyado makontrol yung background music ko, ano. Kaya talaga natin nilalagyan ng background music kasi may mga pagkakataon na sa pagsasalita natin mayroong gap, ano. So pag naka-blanco, maganda yung may background music para magandang pakinggan, ano. Lalo na dito sa amin, sa gilid kami ng kalsada, hindi nyo sinara yung pinto. Alam pa na. Paalam na po, Mama. Ingat ka po dyan. Alis na po kami. Alis na po ako. Mama ko, paalam na po, Mama ko. Magngako ka sa kanya, magpagamot ka. Nangangako po ako. Magpapagamot po ako. Mama ko, Marita, I love you po, mahal po kita. Alis na po ako. Goodbye, bye-bye. Music, yung mga naririnig nyo, mga background music natin, mga ibang background music. Tayo ay papasalamat ng lubos kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Siya po yung gumawa ng mga compose na yon at saka yung ating background music. Siya po ang lahat niyan, siya po ang gumawa niyan. Kaya iba't ibang background music yung ating mga bina-background sa tuwing may video tayo dahil depende po yon sa klase ng video natin na ating ini-upload, ano. Kagaya nito, medyo malungkot ang usapan dito, so kailangan mayroon tayong background music na malungkot din. Ayan. Pagka medyo masaya, mayroon din tayong background music na masaya, no. Kapag katamtaman lang, mayroon din tayong background music na pangkatamtaman. At sa pangkawang gawa, mayroon din tayong background music dyan tungkol sa pagkakawang gawa, mga ka-waki, ano. So maraming salamat kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Ayan. Siya po yung gumawa niya ng ating mga background music. Kawawa naman, bakit natsugi na nga, di pa mailibing. Dapat hingi ng tulong sa nakakataas. May palibing na. Ayan. Okay. Angeli Patron. Angelita Patron siguro to. Yan. Dapat cremate Jonathan para doon din siya ilagay sa nanay niya. Yung din naman ang sinasabi niya pag namatay siya, hindi na din naman pwede siyang iburol pa. Yan. Doon niya gusto sa tabi. Tama nga naman niya. Bidira, sabi ni Bidira, no? Siguro ay dami account po ito. Asan yung mga vlogger na binilog nila noon at bakit hindi man lang nilubos, tinulungan at pinalibing? Ayan, nasaan na daw yung mga vlogger na yun?
Aba, yan ay may mga upload. Bawat isa sa amin, mayroon po kaming mga upload sa mga video namin, ano. Kahit hindi naman may kaugnayan sa kay Jonathan, dalawin nyo na lang po sila bidira, no? At tanungin. Hindi ko po masagot yung mga tanong mo na yan at no comment ako pagdating sa bagay na yan. Yung sa akin lang, yun lang ang aking pwedeng ipaliwanag sa inyo, no? So, puntahan nyo doon sa kanilang channel at magtanong po kayo doon. At least, karagdagang views din po kayo doon sa mga channel nila. Pero linawin ko lang, ano, hindi po ito pinabayaan. Tandaan yan. Hindi po ito pinabayaan si Jonathan. Sabi ni Ma'am Asuncion, Encarnacion, hanggang dulo po, Sir Waki. Suporta yon ang maambag po sa inyo. God bless po. Maraming salamat po, Atinday. Amy Bayugo. Paano yun? Di nangangamoy na yan. Di ba pwede ipalibing yan ng local government? CSWD dyan sa lugar nyo. Mamaya, sasagutin po natin yan. Paano yan? Ayan, Maria, Cristina, Loisa, Junan, Nimi. Ang haba ng kan mo. Ang haba ng pangalan mo. O babae ka ba o lalaki, no? Kapag sama-sama mo na yung mga pangalan ng pati yata lulo mo rito. Yan, nagkataot kayo. Siling lahat ng mga nag-vlog kay Jonathan nung nabubuhay pa, puro kayo vlog para sa content. Lumitaw kayo at magtulungan nyo na lang para mailibing. Ayan, naninirmo na ito si Maria Kumanimai. Ayan. Pag dito kasi sa comment section nyo, mga kawaki, no, ang mga pangalan nyo rito ay magkakadikit, no? Kaya medyo mahirap basahin, ano. Ayan. Dito tayo kay Rosana. Hindi. Rosario Hino. Diba dati Wakiwak TV ka? Naman, talaga, wag na lang bigyan kahulugan pagpalit kasi wala namang legal siguro permahan na hindi pwede palitan sariling account. Tama yon. Dati akong Wakiwak TV naman talaga ako nagsimula, no? Kumbaga yung channel ko na Wakiwak TV, binalik lang po yon sa dati, ano? Iba kasi yung sinasabi na umalis at nagpalit ka lang ng pangalan. Wala ho, bago po ako nagpalit ng pangalan ng aking channel, nagpaalam po ako kay ka-business at wala po kaming samaan ng loob ni ka-business. Nagpalit lang po ako ng pangalan dahil sa tingin ko yon ang akma at angkop para sa taong ito, 2026. Pero gagawa pa rin tayo ng buong video dyan, no? Para lang dyan. Jennifer de la Cruz, naipaalam nyo na po ba kila ka-business? Siyempre, kasi sa tuwing may upload tayo, napapanood naman ni ka-business yan. Saka nag-usap naman kami ni ka-business dyan, noon, nandun pa sa ospital bago ilipat si Jonathan doon sa may Mandaluyong. Pasensya na po, ano, yung mga comment dito ng negative o kaya may pangbabas, pasensya na po kayo, hindi ko na babasahin pangalan.
kasi nila pinaalam kay ka-business. Parang galit sila kay ka-business. Walang ganun. No? Sinong tinutukoy mo na parang galit sila kay ka-business? Maria Nags TV. Ayan. Wala namang ganun. Ewan ko sinong nagkwento sa'yo yung ganyan. No? Hindi natin alam. Hindi ko alam yan. No? Pero para sa akin, walang ganun. Yan ay baka bunga lang ng mga espekulasyon ng pag-iisip. Bunga ng mga malilikot na pag-iisip ng isang tao na mahilig sa lansangan. Ayan. Gloria Salis, hindi ka naman talaga kagwang eh. Iwan ko ba kung bakit naging kagwang ka daw, sabi ni ka-business eh. Ang kagwang ay yung mga kasama lang naman niya, di ba? Pwede naman kang ipasama sa kanila pero wag kagwang, di ba? Iwan ko ba kasi bakit kailangan bang ganon? Oo nga, hindi naman talaga ako kagwang nung una, pero naging kagwang ako kasi binuo nga namin yung parang pinaka-teamwork, pinaka-grupo, So para hindi ako malihis doon sa pangalan ng mga kasamahan ko, kaya kumbaga ang pinaka-title ng grupo ng mga under doon sa ilalim ni ka-business ay kagwang. Ayan. So lahat kami may mga panimulang pangalan doon sa aming YouTube channel na kagwang. Kagwang Buknoy, Kagwang Dabulak, Kagwang Borno, Kagwang Intoy, Kagwang Baypapaya, Kagwang Wakiwak. Yan. So wala namang masama ron, no? Kasi hindi naman, kung gusto mo naman umalis sa pagiging kagwang, hindi ka naman pinagbabawalan ni ka-business eh, no? Wala namang doon. At saka bago akong maging kagwang, kinausap naman ako ni ka-business ng maayos at nagkaroon kami ng pag-uusap dyan. At mayroon pang ang video upload dyan. Panoorin niyo po. Ayan. So, no question. Kung dati man akong kung dati man akong Wakiwak TV official, naging kagwang Wakiwak official, at ngayon ay naging Boss Waki TV official. Kaya ko pinili po ang Boss Waki TV official kasi una, searchable po yun. Maiksi lang po yung pangalan o kaya yung channel name ko. Mas madali po siyang i-search, At karamihan naman kasi sa akin, nakasanayan na tawagin akong Boss Waki. Hindi naman ibig sabihin noon na boss ako o kaya ibig sabihin big time ako para tawagin boss. Ang salita kasi na pagtawag sa boss sa isang tao, babae man siya o lalaki, pwede siyang tawagin boss. Yun ay isa ng paggalang sa isang tao, no? Kahit mahirap siya, kahit napakayaman siya, kahit katamtaman lang yung kanyang status sa lipunan, pwede mo siyang tawagin boss. Tanda ng paggalang sa kanya. Ayun. Kumbaga, parang expression na rin, no? Pero hindi ibig sabihin pag tinawag ka na boss, big time ka na. Depende yon sa tinutukoy. Mayroon naman talagang mga tao na talagang big time, kaya ang talagang tawag sa kanila, boss. Yan. At ang ilan sa kanila, hindi sila papayag, hindi sila tawaging boss. Kasi yun ang gusto nila, no? Yan. So, sana nintindihan po nyo po yan. Searchable siya at madali siyang hanapin kapag isi-search mo siya sa YouTube. Boss Waki TV official. Puro big letter po yun, mga kawaki.
Madali nyo naman makilala sa akin kasi doon sa picture ano na naka-upload sa akin. Doon sa picture profile natin. Ayan. Ayan. Sino nga ba ang mag-claim sa kanya? Ang tagal na, patay. Palagay nyo ba, i-claim pa nila na sana yung mga nagbablog sa kanya? Ayan. Parang lahat ng mga komento dito, laging hinahanap yung mga vlogger at lumalabas na para bang obligasyon o kaya pananagutan ng mga vlogger na ipalibing si Jonathan, no? O kaya ipagamot. Sa puntong ito, linawin ko lang ano, hindi po obligasyon o pananagutan ng mga vlogger na direkta o kaya tahasan silang utosan na si Jonathan ipalibing, ipagamot kung nung nabubuhay pa, no? Walang ganon. Ang mga vlogger kasi ay pwedeng mag-vlog yan, pwedeng mag-content yan ng kahit sinong tao. Depende sa napupusuan nila na iba-vlog. Ano. Natapat lang na dito sa kay Jonathan, maraming nagka-interest na mag-vlog sa kanya kasi natapat siya na nasa grupo, no? Kung nasa grupo ni Ka-Business. At sa grupo ni Ka-Business, maraming mga vlogger yan, no? At bukod pa doon, maraming mga vlogger katulad ko na malapit lang sa kanya. Kaya kung mayroong nakikita o kaya may gustong itatanong sila kay Jonathan as a vlogger, natural na i-video mo yun. Ano? Pero hindi obligasyon ng isang vlogger o kaya tahasan, inutusan yung isang vlogger para gumastos o kaya posigihin na ipalibing yung mga labi ni Jonathan. Walang ganon. Kasi kung mayroon man higit na mananagot sa mga ganyang sitwasyon, mayroon po tayong gobyerno na siyang nangangasiwa tungkol diyan sa mga pagpapalibing na yan. Ayan. Kung sino man, kahit hindi man si Jonathan, kahit sa ibang tao, ang obligado dyan yung gobyerno na mananagot. Hindi yung obligado yung mga vlogger. Ayan. At na masakit naman na pakinggan sa mga comment dito nung ilan na sinasabi ginagawa daw gatasan si Jonathan ng mga vlogger. Alam nyo, yung mga vlogger gumagastos din yan. No? Gumagastos din yan. At nakikita nyo naman na kung nagkaroon man ng revenue yung mga vlogger, katulad na lang halimbawa sa akin, ano? Kung nagkaroon man ng revenue yung mga vlogger, at di ba inaabot din naman sa kay Jonathan, no? At sa akin, ano, sa panig ko, never ako na tumanggap ng sponsor para kay Jonathan. Ang ginagawa ko kapag may tumatawag sa akin, actually mayroon gusto na magpapunti naman sa akin. Ang ginagawa ko naman, sabi ko direkta nyo na lang kontakin yung mga vlogger na laging nakakausap ni Jonathan. Kasi that time lagi akong sa bundok noon, ano, hindi ko rin kagad mapaabot yung halaga o kaya ang pagkain na pinabibili nila para maibigay kay Jonathan noong nabubuhay pa si Jonathan. So, hindi ko alam kung yung mga gusto mag-sponsor na yan ay kung tumawag din doon sa kanila para ipaabot yung tulong. Yun ay hindi ko sakop at hindi ko alam. So, eto na, dito na tayo sa punto. Linawin ko na ngayon, no? Ang maraming concern kasi ng mga nakapanood sa video natin, bakit daw hindi ipalibing ng mga vlogger o pagtulong-tulungan ng mga vlogger ang gastos para maipalibing si Jonathan. Ayan. Kasi sa pagkakaintindi ko, ang karamihan sa pagkaunawa niyo dito sa video ko ay pinoproblema yung pagpapalibing kay Jonathan, no?
kung panoorin nyo maigi yung video ko na yan, ay wala akong binanggit dyan na ang problema ang paggasto sa pagpapalibing ni Jonathan. Si Jonathan, ipapalibing po ito, linawin ko lang kung gastusin sa pagpapalibing kay Jonathan, ay, sandali lang, nakalimutan ko mga kawaki. Shout out pala sa nagbigay sa akin ito. Ito ay buli na sombrero. Oo, haba na ng usapan natin. Sabi niya, gusto niya daw na mapanood na sinusuot ko ito sa video ko. So, ayan. Suot ko na. Galing po ito sa kapitbahay ko. Buli po ito, buli. Tamang-tama daw ito pag nasa bundok ako kasi malamig po ito. No? Buli kasi So, tuloy tayo. Doon tayo sa punto na si Jonathan ay ang problema, sinasabi nyo o ilan sa inyo na gastusin sa pagpapalibing. Linawin ko lang sa pagpapalibing kay Jonathan, walang problema doon sa gastusin. Yun ay may mga kinausap na ahinsya ng gobyerno para maipalibing si Jonathan ng maayos. So kayo, wag ko kayong mag-alala at wag nyo pong sisihin yung mga vlogger kami kung bakit na sinasabi nyo na hindi pinalibing si Jonathan namin ng mga vlogger. Wag nyo po kaming sisihin. Una nga, hindi namin obligasyon yun. At wala na pong problema doon sa gastusin sa pagpapalibing kay Jonathan. Ulitin ko lang dahil mayroon na pong mga ahinsya ang gobyerno para malapitan para sa maayos na paglibing ni Jonathan. So, bakit? So ngayon, tanungin nyo sa akin, bakit tumagal pa ng ganyan? Kagaya ng sinasabi ko sa inyo doon sa video, kaya nadili ang pagpapalibing kay Jonathan kasi idinaan si Jonathan sa tamang proseso. Kapag ka ikaw kasi na matay hindi ikaw sorry. Kapag ang isang tao kasi pag namatay at nasa pangangalaga ng social welfare, ibig sabihin na wala na yon mga kamag-anak na nagpakilala o kaya mga kamag-anak na nagpapakita, no? So tinatanggap nila yon. Gayon pa man, okay lang kung ang tao na dinala din sa kanila buhay at hindi siya na tigok ba, no? Pero kung katulad sa kaso ni Jonathan, para safety at para doon sa kanila, no, na hindi sila masisi kung sakasakaling may lumalabas na mga kamag-anak. Hindi mo kasi masabi. Minsan kasi bigla na lang may mga lumalabas na mga kamag-anak na nagkiklim. Kahit sa mga purinarya, nangyayari po yun. So ang ginagawa dyan, ipinapublish o kaya inilalathala sa dyaryo para mabasa nung kabuuan. Siyempre, nationwide yan, mga kawaki. So pagkatapos na maipublish yan, nandoon, nakapangalan, nakalagay doon, Jonathan Bisana, yan. Saka pa lang, pagka natapos yung date, yung petsa, yung duration ng petsa ng pag-publish kay Jonathan, at natiyak na talaga na wala na talagang magkiklaim, saka pa lang po yun iproseso ang pagpapalibing. Sa ngayon, siyempre nasa morgue siya, hindi naman siya doon mangangamoy o kaya hindi naman siya bubulok doon. Kasi siyempre mga morgue ngayon, di ba, high-tech na rin, mga naka-freezer. Lalo na sa lugar na yun, malaking ospital po yun. No? At ang mga dinadala doon, at ang mga dinadala doon, kalimitan, ay mga talagang mga dayo, kaya hindi mga kilalang tao. No? At sa karanasan nila siguro doon, ay marami
pagkakataon na dumadating sa punto na bigla na lang may mga nag-claim. So, sinasabi nila yon. Basta yung mag-claim, halimbawa, si DC Mariano pumunta doon, o yung mga tiyuhin ni Jonathan, o kaya yung kapatid ni Aling Marita, kung mayroon pa siyang mga kapatid, kaya sinasabi kasi, mayroon pang sinasabi na may asawa pa daw yan, buhay pa. Pag pumunta doon sa labi ni Jonathan, ay magpakita lang ng mga kaukulan, legal document, para kung sakasakali, kung hindi pa nailibing si Jonathan, makuha nila yung bangkay doon ni Jonathan. Or yung kanyang abo, kung sakaling kinremate siya, no? Kung hindi man siya kinremate, inilibing naman siya sa sementeryo, maituro sa kanila kung saan parte doon sa sementeryo na yon puntahan. At tuwing araw ng patay, di ba, mayroon tayong tinatawag na araw ng patay, kadalasan mga dumadalaw sa sementeryo, ayan, pwede nilang puntahan at magtirik ng kandila. Ayan. So, siguro, naipaliwanag ko na ng maayos sa inyo, no? Yung mga katanungan nyo po. At kung hindi pa rin malinaw sa inyo yung mga sinasabi ko, comment lang po kayo ulit dito sa video natin ito para masagot po natin yan. So ayan, muli po akong nagpapasalamat sa inyong lahat, na nanonood ngayon. Shout out po sa inyo, saan man po kayo panig ng daigdig. At sa mga solid Kawaki TV Official, dalawa po kasi channel natin, Kawaki TV Official at saka itong Boss Waki TV Official. Ayan. Katulad ng sinasabi ko, lagi kong mini-maintain yung dalawang channel na yan. Kung wala tayong upload dito sa channel natin ngayon, doon sa kabilang channel mayroon po tayong upload. Patungkol naman yun doon sa mga aktibidad natin sa bundok o kaya sa mga pagsasaka. At yung mga pagkawang-gawa, malimit dito na po natin i-upload sa ating Boss Waki TV Official. At sa mga nananatili dito, hirap mong bigyan, mga nananatili dito sa ating channel, kaya sa ating channel, ay maraming salamat po sa inyo. At kayo po talaga ang tunay na sulit Kawaki. Salamat po sa support niyo po. Ayan. Basta shoutout po sa inyong lahat. God bless po, ingat po kayo parati. At lagi po natin pakatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Ay. Ay. Crack.